Magandang tanghali po, muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Ngayon po ay Huwebes Santo po. May babasahin po ako para sa inyo na babagay po sa panahon natin ngayon. Dito po sa John 2:13. Pakinggan po ninyo. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, kalapate at tupa at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang mga salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga misa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapate, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palingki ang bahay ng aking ama. Yun po. So, nagwala po ang ating Panginoon Jesus. Ito binasa ko po ha. Kung may Bible kayo, John 2:13. Pumasok po siya sa templo ng Jerusalem. Ibig sabihin po ng templo, sambahan. Yung Jerusalem, lugar yan eh. Okay. Pagpasok po niya, marami po doon nagtitinda ng baka, tupa, kalapate, at may namamalit ng salapi. Okay. Kumuha po siyang lubid, hinahagupit po niya yung mga baka, tupa, pinakawalan niya yung mga kalapate. Nagalit po siya, pinagtaob niya yung mga misa. At sinabi niya na alisin yung mga yan. Ginawa niya yung palingki ang bahay ng aking ama. Maliwanag po. Yung sa mga nakaraan ko pong post, sinasabi ko po sa post ko na ang turo ni Moises galing po sa Diyos yon. Okay, sa Old Testament. Pero binago ng Diyos, kaya nga pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus pang baguhin ang patakaran ng ang turo. Kasi po baguhin ang paraan ng pagliligtas, kasi nga hindi po naging yung nung mga ang turo ni Moises, magkatay po ng hayop, baka, pag nagkasala. Kung maliit ng kasalanan, kalapate. Kung hindi masyadong maliit at hindi masyadong malaki, tupa. Ayun po, kaya marami nagtitinda sa templo ng Jerusalem, sa sambahan. Okay, maliwanag po na dumating ang ating Panginoon Jesus, nagalit siya, hinagupit niya, pinagtabuyan niya palabas. Parang nagwala, di ba? Nagwala. So, ganun, sabi ng mga Hudyo, ganun pa. Paano naging anak ng Diyos yun? Hindi naman ginawa. Pero hindi po naintindihan ng mga tao na kaya po ginawa ng Panginoong Jesus yun dahil wala nang bisa ang paghahandog ng mga dugo ng hayop. Okay po ba? Mababasa po naman natin, hindi gawa-gawa ng lingkod. Wala nang bisa yun. Pinalitan ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat ang paraan ng pagligtas. Yung dugo na ng ating Panginoong Jesus ang maghuhugas sa ating kasalanan. Kung yung panahon ni Moises, ang turo, pag nagkasala ka, magkatay ng hayop at paduguin, mga handog sa templo, maswerte nga po tayo, hindi natin dinatnan. Kung dinatnan natin, yung dumi ang dumi ng simbahan, doon. Kaya po may nagtitinda rin ng baka, tupa, kalapati. Ang nangangapital po, mga punong pare. Siyempre po, pagka malayo ka, nagkasala ka, maghandog ka sa Diyos ng hayop, hilahilan pa yung baka mo, tupa mo. Ang dalawa, pera na lang, doon lang ka bibili sa templo. Kaya maraming tinda. Yun po ibig sabihin. Kaya maraming tinda ng baka, tupa, kalapati sa templo ng Jerusalem. Dahil doon na bibili yung mga nagkasala para panghandog. Doon po sa simbahan sa templo ng Jerusalem, sa loob ng templo, mayroon din katayan, mayroon din sunugan. Kaya parang, imagine natin parang
sobrang laki ng sambahan kasi nga marumi. May doon kakatayin yung baka. Maswerte po tayo sa panahon natin ngayon, hindi natin dinatnan. Kasi po ngayon, sa panahon natin ngayon, Kristiyano na po tayo, susunod tayo sa turo ng ating Panginoong Hesus, dahil yun po ang gusto ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sundin natin ang turo ng ating Panginoong Hesus. Mababasa po natin sa Mateo 17:5. May mga kumontra po noon na bakit ko lang sinasabi na ang turo ni Moises binago ng Diyos nung dumating si Hesus. Binago po talaga ng Diyos kasi palagi na mabasa, hindi lang ng iba. Ang sabi ni Hesus nung magtuturo siya, narinig ninyo, huwag makiapid sa hindi mo asawa. Okay, narinig. Kay Moises yun. Sabi niya, narinig ninyo. Kasi kaya sinabi ni Hesus, narinig ninyo, nakasulat sa kautusan. O sabi naman ni Hesus, ngayon naman sinasabi ko sa inyo, sa kanya yon, kapag tumingin ka sa babae o sa lalaki na mayroon kang pagnanasa ay nakikiapid ka na sa puso. O, yun, binago niya. O, sabi niya, narinig niyo, huwag kang papatay. Kay Moises yun. O, gayon naman, sinasabi ko sa iyo, ito naman sa kanya, huwag kang mapupuot. Pag napupuot ka, nagkasala ka na. Kasi yun ang pag simulan ng papatay ka, napupuot ka. So, maliwanag po na binago, nagkukontrahan sila ng mga tagapagturo ng kautusan. Kaya po, pinatay ang ating Panginoong Hesus dahil po sa kautusan ni Moises. Kasi ang nagpapatay sa kanya mga nagtuturo ng kautusan Hindi nila naintindihan na bakit iba yung turo ni Hesus kaysa turo ni Moises. Kasi po, mga iskriba ang tawag noon, mga tagapagturo ng kautusan, lagi sila nagkukontrahan ni Hesus hanggang dumating sa punto na gusto nilang patayin si Hesus. Kaya ang ginawa, nilapit na nila kay Poncio Pilato upang paratangan ang kasalanan ng gugulo sa bayan. Yun po ang dahilan, yun po ang ginawa ni Lord na daan, yung lumang kautusan. Kasi nga, mamatay naman talaga ang ating Panginoon Hesus sa loob ng Diyos. Ang Diyos amang nagkakaloob. Ano ngayon kung mamatay, bubuhayin din naman, makapangyarihan sila. Yung dugo kasi niyang kailangan panghandog, ang dugo ni Hesus. Ngayon, hindi siya namatay, hindi si Jesus namatay na tinamaan ng ligaw na pana o kinagat ng aso, nahulog sa bayabas, kundi namatay si Jesus. Ang dahilan, ang patakaran ng lumang tipan kay Moises po. Kaya doon nagkukontrahan hanggang sa dumating ang punto na sabi ng mga nagtuturo ng kautusan, yung utos ni Moises, na parang parang dumami ng tagasunod niya. Nagalit, dumami, humina ang kanyang koleksyon, kailang bigayan ng mga membro. Kaya po siya pinapatay. So yun po ang naging dahilan kaya pinapatay ang ating Panginoong Hesus. Doon po sa pagkukontrahan sa bagong kautusan na binago ng Diyos o lumang kautusan. Muli po yung lingkod, si Roy. Pagpapalain po tayo ng Diyos.